Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung pakiramdam na parang may kulang? Yung tahimik na ang lahat, pero sa loob mo, parang may hinihintay ka pa rin. Parang may boses sa isip mo na paulit-ulit nagtatanong, paano kung pwede pa? Paano kung may chance pa na bumalik siya? Kung naranasan mo na to, hindi ka nag-iisa. Maraming tao, lalo na sa edad natin na hindi na bata pero hindi rin naman ganun katanda, dumadaan sa ganitong sitwasyon. Yung tipong akala mo okay ka na, naka-move on ka na, pero isang alaala lang, isang kanta, isang lugar. Boom! Parang bumabalik lahat. Kaya ngayon, pag-uusapan natin yan, hindi yung typical na paano mo siya hahabulin o paano mo siya kukumbinsihin, hindi ganon. Mas malalim pa dito, pag-uusapan natin kung paano mo siya pwedeng mapabalik nang hindi ka nawawala sa sarili mo, nang hindi ka nagmamakaawa, nang hindi ka nagiging desperate. Kasi ang totoo, kung gusto mong bumalik ang isang tao, hindi mo siya hahabulin, may ibang paraan. At dito tayo magsisimula. Alam mo, karamihan sa tao, ang unang instinct nila kapag iniwan sila o lumayo ang isang tao, habulin. Mag-message ng paulit-ulit, magpaliwanag ng sobra, magmakaawa kahit konti. Parang sinasabi ng puso mo, gawin mo na lahat, basta bumalik lang siya. Pero ito ang reality na medyo mahirap tanggapin. Habang mas hinahabol mo siya, mas lumalayo siya. Bakit? Kasi nawawala yung balance, nawawala yung mystery, nawawala yung dahilan kung bakit siya unang na-attract sa'yo. Isipin mo parang rubber band. Kapag hinila mo ng hinila, mas lalong nag-i-stretch palayo. Pero kapag binitawan mo, may tendency bumalik. Ganon din sa tao. Kaya ang unang dapat mong gawin kung gusto mong bumalik siya, huminto ka muna. Oo, alam ko parang contra-intuitive, parang ang hirap gawin. Pero minsan, ang pinakamalakas na galaw ay yung hindi ka gagalaw. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Hindi ibig sabihin na sumuko ka na. Ibig sabihin lang, binibigyan mo ng space ang sitwasyon. Binibigyan mo ng chance na maramdaman niya ang pagkawala mo. Kasi kung lagi kang nandyan, kahit wala na siyang effort, bakit pa siya babalik? Dito pumapasok yung isang mahalagang tanong. Ano ba ang nararamdaman niya kapag wala ako? Kung wala siyang nararamdaman na pagkawala, kung pareho lang kahit nandyan ka o wala, mahirap talaga. Pero kung bigla kang tumahimik, nag-focus sa sarili mo, hindi ka na laging available. May mangyayari dyan, magkakaroon ng gap. At sa gap na yon, doon pumapasok ang curiosity. Bakit biglang tahimik? Anong ginagawa niya? Okay na ba siya? At minsan, doon nagsisimula ulit ang connection. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging tahimik. Hindi lang ito tungkol sa paglayo. May mas mahalaga pa dito. Kailangan mong bumalik sa sarili mo. Kasi aminin natin nung nasa relasyon ka pa, may mga bagay kang unti-unting binitawan. Yung hobbies mo, yung oras mo sa sarili mo, yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo kahit wala siya. Parang umiikot na lang ang mundo mo sa kanya. At nung nawala siya, parang kasama niyang nawala yung version mo na masaya kahit mag-isa. Kaya ngayon, ito ang next step, hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Balikan mo yung sarili mo, yung dati mong ginagawa na nagpapasaya sa'yo, yung mga simpleng bagay, paglalakad sa gabi, pakikinig ng music, panunood ng paborito mong palabas ng walang iniisip, yung feeling na buo ka kahit wala siyang presence. Kasi ang totoo, mas attractive ang isang taong kompleto sa sarili niya, hindi yung naghahanap ng makakompleto sa kanya. Kapag nakita niya na okay ka na, hindi yung nagpapanggap, kundi legit na okay ka. May shift na mangyayari sa isip niya. Magtataka siya. Bakit parang mas gumanda siya? Bakit parang mas confident siya ngayon? Parang iba na siya. At doon papasok ang realization na minsan, baka nagkamali siya ng desisyon. Pero ito importante to. Hindi mo ginagawa to para magpapansin. Hindi mo ginagawa to para lang makita niya. Ginagawa mo ito kasi deserve mo maging okay. Kasi kahit bumalik siya o hindi, dapat ikaw buo ka. At habang ginagawa mo to, may isa pang bagay na kailangan mong bantayan. Yung urge na i-check siya palagi. Yung tipong gusto mong i-stalk ang social media niya, tingnan kung may bago na ba, kung masaya ba siya, kung may kausap na ba siyang iba. Normal yan, tao ka eh. Pero bawat beses na ginagawa mo yan, parang binubuksan mo ulit ang sugat na pilit mong pinapagaling. Kaya minsan, kailangan mong disiplinahin ang sarili mo, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil pinapahalagahan mo ang peace of mind mo.
Kasi paano ka uusad kung lagi kang nakatingin sa likod? Ngayon, isipin mo to. Kung sakaling bumalik siya, anong version mo ang gusto mong makita niya? Yung version na umiiyak pa rin gabi-gabi? Yung version na nagmamakaawa pa rin? O yung version na mas matatag, mas kalmado, mas sigurado sa sarili? Kasi dun papasok ang totoong power mo. Hindi sa paghabol, kundi sa pag-grow. At habang unti-unti mong binubuo ulit ang sarili mo, may mga pagkakataon na mararamdaman mo ulit ang lungkot. Bigla kang mapapangiti sa alaala, tapos biglang malulungkot. Parang roller coaster. Normal lang yan. Hindi mo kailangan itago. Hindi mo kailangan pigilan. Pero wag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Hayaan mo lang silang dumaan. Pero ikaw, steady ka lang. Kasi sa dulo ng lahat ng to, hindi lang tungkol sa pagbabalik niya ang laban mo. Tungkol to sa pagbabalik mo sa sarili mo. At kapag nakuha mo yon, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayon, may isa pang bagay na kadalasang hindi napapansin ng karamihan, pero sobrang lakas ng epekto. At dito na talaga nag-iiba ang laro kapag naintindihan mo. Dito na pumapasok yung isang bagay na kadalasan hindi sinasabi sa iyo ng karamihan. At minsan, ito pa yung pinaka nakakapagpabago ng lahat. Yung energy mo, oo, medyo malalim pakinggan, pero simple lang to. Hindi lang kasi sa actions at words umiikot ang attraction. Minsan nasa vibe mo na mismo, nasa kung paano mo dinadala ang sarili mo kahit wala kang sinasabi. Na-experience mo na ba yung may taong hindi naman kagandahan o kagwapuhan sa paningin ng iba, pero ang lakas ng dating? Yung tipong pag pumasok siya sa isang kwarto, napapansin agad. Hindi dahil nagpapapansin siya, kundi dahil may presence siya. Ganon din sa'yo. Kapag ang energy mo puno ng takot, pangangailangan, at desperation, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman yan. At ang problema, yan yung klase ng energy na nagtutulak sa tao na lalong lumayo. Pero kapag ang energy mo kalmado, grounded at buo, kahit tahimik ka lang, may impact. Kaya tanungin mo sarili mo, anong klaseng energy ang dala mo ngayon? Yung tipong, kailangan kita para maging okay ako? O yung okay ako kahit wala ka pero welcome ka kung babalik ka? Malaking difference yan. Kasi ang totoo, hindi ka dapat naghahanap ng taong magliligtas sa'yo. Hindi ka dapat nakadepende sa presence niya para maramdaman mong buo ka. At ironically, kapag hindi mo na siya kailangan, dun siya mas naa-attract bumalik. Strange, no? Pero ganun talaga, kasi nawawala yung pressure, nawawala yung expectation, at napapalitan ng curiosity at respect. Ngayon, pag-usapan natin yung isa pang mahalagang factor. Communication. Pero hindi ito yung iniisip mo na mag-message ka sa kanya agad. Hindi! Mas importante dito yung timing at intention. Kasi kahit gaano kaganda ang sasabihin mo, kung mali ang timing, wala rin. Halimbawa, kakahiwalay nyo lang, tapos bigla kang magme-message ng mahaba, emotional, at puno ng explanation. Anong mangyayari? Overwhelmed siya. Mas lalo siyang lalayo. Pero kung binigyan mo ng sapat na panahon, parehong nakahinga, parehong nakapag-isip, doon nagiging mas bukas ang tao sa usapan. At kapag dumating yung moment na yon, hindi mo kailangan ng mahabang speech. Simple lang. Kamusta ka na? Hope you're doing okay. Ganun lang, walang pressure, walang drama, walang pilitan. Kasi ang goal mo dito, hindi siya kumbinsihin agad. Ang goal mo, magbukas ng pinto. At kung interesado pa siya, siya na mismo ang lalapit sa usapan. Ngayon, may isa pang bagay na kailangan mong tandaan habang ginagawa mo to. Huwag mong gawing project ang pagbabalik niya. Kasi kapag ginawa mong mission sa buhay mo na kailangan bumalik siya, nawawala ka ulit sa sarili mo. Parang umiikot na naman ang mundo mo sa kanya. At dun ka ulit matatalo. Ang mas magandang mindset, kung babalik siya, okay. Kung hindi, okay pa rin ako. Hindi ito pagiging cold. Hindi ito pagiging walang pakialam. Ito ay pagiging secure. Kasi kapag secure ka sa sarili mo, hindi ka natatakot mawalan. Hindi ka kumakapit sa hindi na para sa'yo. At dito mo mararamdaman yung tunay na freedom. Ngayon, isipin mo to, paano kung hindi siya bumalik? Masakit, oo. Pero hindi ibig sabihin ng talo ka. Kasi sa proseso ng pag-let go, pag-focus sa sarili mo, at pag-grow, ikaw ang panalo. Kasi nag-level up ka. So ang pinakamagandang part, hindi mo na kailangan pilitin ang kahit sinong bumalik. Kasi darating ang point na ikaw na ang pipili, hindi ikaw ang naghahabol. At kung sakaling bumalik siya, hindi na yung dating ikaw ang makikita niya. Makikita niya yung version mo na mas malinaw ang boundaries, mas mataas ang self-respect, at mas alam kung ano ang deserve niya. At dun mo marirealize, minsan, hindi pala about sa paano siya pabalikin.
Minsan, about ito sa paano mo aayusin ang sarili mo. Hanggang siya na mismo ang gustong bumalik. At habang iniisip mo yan, may isang huling bagay pa na sobrang importante. Yung hindi lang magpapabalik sa kanya, kundi magpapanatili sa kahit sinong darating sa buhay mo. Dito na talaga nagiging malinaw ang lahat. Kasi kahit bumalik siya, kung pareho pa rin kayo ng dati, kung pareho pa rin ang ugali, ang mindset, ang paraan ng pag-handle ng problema, mauulit lang ang ending. Parang pelikula na paulit-ulit mong pinapanood pero umaasa ka na mag-iiba ang ending. Hindi ganun gumagana ang buhay. Kaya ang pinaka-importante sa lahat ng to, hindi lang kung paano siya babalik, kundi kung paano magiging iba ang relasyon kung sakaling bumalik siya. At nagsisimula yan sa boundaries. Oo, medyo scary pakinggan, lalo na kung sanay ka na ikaw yung laging nagbibigay, laging umiintindi, laging nag-a-adjust. Pero minsan, kailangan mo ring matutong magsabi ng hanggang dito lang. Kasi kapag wala kang boundaries, kahit bumalik siya, hindi niya mararamdaman ang value mo. Kasi alam niyang kahit anong gawin niya, tatanggapin mo pa rin siya. At doon nawawala ang respeto. Hindi dahil masama siya, kundi dahil pinapayagan mo. Kaya tanungin mo sarili mo, kung bumalik siya, ano na ang hindi mo napapayagan? Ano na ang hindi mo na i-compromise? Hindi ito pagiging matigas. Hindi ito pagiging prideful. Ito ay self-respect. At alam mo kung ano ang nakakatawa. Kapag may respeto ka sa sarili mo, mas nire-respeto ka rin ng ibang tao. Ngayon may isa pang truth na medyo mahirap tanggapin. Pero kailangan mong marinig. Hindi lahat ng umaalis dapat bumalik. Oo, minsan kahit gaano mo kagusto, kahit gaano mo kamahal, hindi na talaga para sa'yo. At hindi ito failure. Redirection ito. Kasi may mga tao na dumadaan lang sa buhay mo para turuan ka. Para ipakita sa'yo kung ano ang deserve mo at kung ano ang hindi. At kapag natutunan mo na yon, hindi mo na kailangan pilitin ang kahit sinong manatili. Kasi kusa na lang darating yung taong pipiliin ka araw-araw. Pero kung sakaling siya yung taong yon, kung sakaling bumalik siya ng buo, malinaw at may effort, dun mo na makikita ang pinagkaiba. Hindi na ikaw yung naghahabol. Hindi na ikaw yung nagmamakaawa. Pareho na kayong pumipili sa isa't isa. At yun ang klase ng relasyon na worth it. Ngayon, gusto kitang tanungin, hindi para sagutin mo ako kundi para sagutin mo sarili mo. Kung bumalik siya ngayon, handa ka na ba? Hindi lang emotionally, kundi mentally? Handa ka na bang hindi ulitin ang dating pattern? Handa ka na bang panindigan ang sarili mo kahit mahal mo siya? Kasi kung hindi pa, okay lang. Hindi naman ito paunahan. Ang importante, ikaw patuloy kang nagiging mas maayos na version ng sarili mo. At habang ginagawa mo yan, unti-unti mong mapapansin, nag-iiba na ang pakiramdam mo. Hindi ka na ganun ka-dependent, hindi ka na ganun ka-anxious. Mas kalmado ka na, mas buo ka na. At dun mo marirealize, kahit bumalik siya o hindi, okay ka na. At yun ang pinaka-powerful na lugar na pwede mong marating. Kasi mula dun, hindi ka na madaling masaktan. Hindi ka na madaling mawala sa sarili mo. Ikaw na ang may kontrol. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin mula sa usapan na to, sana ito yon. Hindi mo kailangang habulin ang taong para sa'yo. Hindi mo kailangang pilitin ang isang bagay na meant to stay. Ang kailangan mo lang, ayusin ang sarili mo, panindigan ang value mo, at hayaan mong ang tamang tao ang lumapit. At kung siya yon, babalik siya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nakita niya kung sino ka na ngayon. At kung hindi man siya, may darating na mas sigurado, mas malinaw, at mas pipiliin ka ng walang alinlangan. Kaya ngayon gusto kong marinig mula sa'yo. Naka-experience ka na ba ng ganitong sitwasyon? Yung umalis siya tapos iniisip mo kung babalik pa ba? I-share mo sa comments ang kwento mo. Baka yung experience mo makatulong din sa iba. At kung may napulot ka kahit isang realization dito, kahit isang linya na tumama sa'yo, huwag mong kalimutang i-like ang video. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng usapan, yung totoo, walang arte, pero may lalim, mag-subscribe ka na rin. Kasi sa totoo lang, hindi madali ang journey na to, pero hindi ka nag-iisa. At tandaan mo, hindi ka iniwan para mawalan. Minsan, iniwan ka para mahanap mo ulit ang sarili mo. At kapag nahanap mo na yon, kahit sino pa ang bumalik o dumating, hindi ka na mawawala ulit. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.